Matthew chapter 16 verse 13 to 17, Quran toy iti Tagalog. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Manalangin tayo, dakilat mga baging Diyos, nabasa na po Panginoon ang salita. Nagagamitin namin Panginoon sa araw na ito sa pangangaral. Lord, langisan mo nawa ang iyong lingkod na mangangaral sa araw na ito. Magpadala ka ng magandang rema upang mayasi kung maigi Panginoon ang salita na ikakabuti ng espiritual ng bawat isa. Lord, ikaw na rin po Panginoon bless sa bawat kamay na patuloy na nagbibigay. Ikaw ang magbalik sa kanila Panginoon ng siksik, liglig at umapaw na pagpapala. Ang lahat ng mga ito Panginoon ay dalangin namin sa dakilang pangalan ni Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Praise God. At malaya na po tayong makakaupong lahat mga kapatid. At ang ating topic sa umagang ito ay napamagatang, Who is Jesus to you? Sino si Jesus sa iyo? Sabi nito mga kapatid, some say He is only a man. Ang iba mga kapatid, ang sabi nila na si Jesucristo raw ay tao lamang. At ang iba mga kapatid, ang sabi nila, siya ay propeta. At doon sa teksto na ating binasa mga kapatid, ang sabi na si Jesus daw ay, siya daw ay si Juan Bautista, o kaya si Jeremias, Elias, o kung sino-sino pa mga na sinasabi nila. At si Pedro, sabi ni Pedro mga kapatid, ikaw ang Kristo na anak ng Diyos. At ang iba naman sabi mga kapatid ng mga tao, kung tatanungin natin kung sino si Jesus, ang sabi nila ay siya ang the God the Son. O God the Son mga kapatid. Pero ang God the Son mga kapatid ay hindi po natin mahanap sa Biblia. Wala pong word na God the Son. At ang iba naman mga kapatid, sinasabi nila ay siya ay Son of God. And a different person to the Father and to the Holy Spirit. Sabi nila mga kapatid, siya daw ay anak ng Diyos at iba siya sa Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. So, sino nga ba talaga si Jesus? Who is Jesus Christ, mga kapatid? Sino kaya? O sino ba nga talaga itong Jesucristo na sinasabi? Dapat linawin din natin mga kapatid yung sinasabi natin kung sino ba talaga si Jesucristo. Kasi mahirap na mga kapatid sabihin natin, sino ba talaga si Jesus? Ah, si Jesus yung kapitbahay namin ng lasing. Ni Ama Susing. No? Hindi naman yun mga kapatid. Ang ating tinutukoy dito ay yung Jesucristo na nasa Biblia. Kaya kung magpapatunay man tayo mga kapatid, magbibigay tayo ng patunay o testimony mga kapatid, dapat lagi nating babanggitin yung Jesucristo. Hindi lang yung Jesus. Baka pagkamali nila mga kapatid yung kapitbahay nating si Susing. No? So, huwag naman po kayo mga kapatid, kung magpapakilala tayo Jesucristo. Ngayon, sino ba itong Jesucristo mga kapatid? Dapat kilala natin kung sinong Jesucristo ang pinaglilingkuran natin. Huwag tayong gagaya sa iba mga kapag tinanong nila, o sino si Jesucristo? Alam niyo mga kapatid, may nagsagot sa akin, tao lang si Jesucristo. Sa inyo
si Yesu Kristo? Kung tao lang si Yesu Kristo, ipagkakatiwala mo ba sa kanyang yung kaligtasan? Kung tao lang siya? Eh kung ipagkakatiwala mo sa kanyang yung kaligtasan, ipagkatiwala mo na lang doon sa mahal mo sa buhay. Eh kung tao lang ang pagkakatiwala natin, mas mabuti pa sa asawa natin. Tayo magtiwala. Ipagkatiwala natin sa kanila ang ating buhay. Pero iba po si Yesu Kristo. Hindi po siya tao lang. Meron bang tao, mga kabad, na sasabihin niya, ililigtas niya ang buong mundo sa kanyang dugo? No? Wala, mga kapatid. Dahil nga sabi sa Bible, no man is perfect. Walang matuwid, wala kahit isa. And the Bible tells us, mga kapatid, Jesus Christ is the only one without blemish and without spot. Walang kapintasan. Awan pakapilawan na. Ilocano, mga kapatid. So, Jesus Christ is not only a man. Hindi siya tao lamang. Siya ay tao, mga kapatid. At the same time, siya ay Diyos. No? Hindi siya ordinaryong tao, mga kapatid. We are ordinary man, but Jesus Christ is not an ordinary. Sabi dito, mga kapatid, in Isaiah chapter 7 verse 14, the Lord Himself shall give you a sign. So basahin natin, mga kapatid, in Isaiah 7:14. Praise God. Sabi dito, in Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ang tanong ko, mga kapatid, yung bang virgin na nanganak ng bata o ng lalaki, nanganak ng isang batang lalaki, Emmanuel ba ang pangalan? Hello? Emmanuel ba ang pangalan? Hindi, di ba? Anong pinangalan? Jesus. Anong ibig sabihin ng Emmanuel, mga kapatid? For the future, mga sabi doon, siya ay tatawagin Emmanuel, God with us. Kasama natin ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, nandyan na si Yesu Kristo. Tatawagin pa ba siyang Emmanuel? Eh siya ang Diyos. Ang message ng Emmanuel, mga tumutuko yan sa atin. Sa mga tao niya, sinasabi yun na God with us, Emmanuel. But Jesus Christ came to this world, mga kapatid. Tinawag siyang Jesus dahil siya mismo ang Diyos. Yung address na Emmanuel, mga is refers to us. To say that Emmanuel. Mga kapatid, nasasabihin natin Emmanuel dahil Jesus Christ is God. So God with us. Pag sinabi natin Jesus, mga kapatid, it also refers to the word Emmanuel, or it also refers in God with us. So Jesus Christ, mga kapatid, is not an ordinary man. He is not a prophet. May nakausap din ako, mga kapatid, na sabi niya, Jesus Christ is higher than a man because He is a prophet. Propeta daw si Yesu Kristo, mga kapatid. Propeta lang ba? Mga kapatid, si Yesu Kristo. Kasi sabi nila, mga kapatid, prophet can do a miracle. And Jesus Christ do also a miracle. Diba? Kung mabasahin natin ang Old Testament, mga kapatid, yung mga propeta doon ay gumagawa sila ng mga milagro. Like Moses, Elijah, Elias, mga kapatid, kung sino-sino pa yung mga nandun na mga propeta, sila Samuel, nakakagawa sila ng milagro. At doon nila hinawig si Yesu Kristo. Dahil si Jesus Christ mismo nakakagawa din ng milagro. Hello? Kaya sinasabi nila, si Jesus Christ daw ay
isang propeta. But I tell you the truth, mga kapatid, Jesus Christ not a prophet. Is not only a prophet, but He is a God. Gusto ko ipakilala sa inyo na si Yesu Cristo, siya yung Diyos, mga kapatid, na ibinigay sa atin. At sabi dito sa John chapter 1 verse 1, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya basahin natin maigi, mga kapatid, para mas maayos ang ating pangaral. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pansinin natin maigi, mga kapatid, sinasabi nito, noong umpisa pa lamang siya ay salita. Bakit? Dahil wala pa naman nakakakita sa kanya. Puro salita lang. Diba? Paano ka na ipapakilala ng Panginoon? Sabihin mo, I am that I am. Salita lang naririnig noon, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, only Moses can see the image of God. Imahe. Hindi niya sinabi na yung totoong mukha ng Diyos. No? So, sabi dito mga sa John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh, at yung salita na yon ay nagkatawang tao. Okay, balikan natin John 1:1. In the beginning was the Word. Noong umpisa ay siya ay salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. The Word. Sabi ng mga kapatid, and the Word was God. Ang Diyos ay salita. At ang sabi dito sa verse 14, mga kapatid, ang salita ay nagkatawang tao. In other words, the God become flesh. Di ba? Kung papansinin natin, mga kapatid, sabi dito sa 14, and the Word was made flesh and dwelleth among us. Nakisama sa atin. At walang iba, mga kapatid, kundi si Jesus Christ. Kaya ito ang masaklap, mga kapatid, sa John chapter 1 verse 10. He was in the Word, and the Word was made by Him, and the world knew Him not. Di ba saklap, mga kapatid? Pumarito sa mundo. Pero ang mundo, sabi dito bakit, verse 10, He was in the world, siya ay narito sa mundo, and the world was made by Him, at ang mundo ay nagawa dahil sa Kanya. Pero ang mundo, hindi siya kinilala. Di ba, mga kapatid? Anong ginawa nila, mga kapatid? May naalala ko, may napanood ako, mga kapatid, sa Facebook, mga kapatid. Maganda siyang word of analogy. Meron daw dalawang magkaibigan, mga kapatid, isang tao at isang alien. Sabi ng alien, mga kapatid, sabi nitong tao na to, dahil siya ay Christian, sabi ni Christian, mga kapatid, o kaibigang alien, kilala mo ba yung si Jesus Christ, yung tagapagligtas namin? Na siya ang naibigay niya ang kanyang buhay para sa amin para magkaroon kami ng kaligtasan? Naisishare din ba sa inyo yung gospel? Sabi ng alien, parang hindi ko alam ata yung gospel na yan. Ibig sabihin pala, hindi pumupunta sa mundo nyo yung Diyos. Eh di wala kayong kaligtasan, sabi nung Christian. Eh sabi naman nung alien, mga kapatid, sino ba yung tinutukoy mo? Si Jesus Christ, na Messiah. Yung Messiah! Palagi yung pupunta sa amin! Binibigyan nga namin siya ng chocolate, pinapakain namin, pinaghahanda namin pag pumupunta sa amin. Eh sa inyo ba nung pumunta si Jesus Christ o yung Messiah, anong ginawa ninyo? Naalala nung Christian? Sinaksak namin. Pinako namin sa krus. Di ba? Ang saklap, mga kapatid. Ginawa ang mundo dahil kay Jesucristo. Nagawa ang mundo dahil sa Kanya. Pero yung mundo, hindi siya kinilala.
propeta lang, hindi nila kilala kung sino talaga si Jesus. Na ang mundong ito ginawa dahil sa Kanya. Ang mundong ito nagawa dahil sa Kanya. Dahil Siya ang gumawa ng mundong ito, mga kapatid. Pero anong isinusukli natin? Anong ibinabayad natin? Anong ibinabalik natin, mga kapatid? Minsan nga, we don't recognize Him. Di ba? Hindi natin siya nare-recognize. Who is Jesus to you? According to the Bible, mga kapatid, He is the King of Kings and Lords of Lords. Ang tanong, Siya ba ang hari sa iyong buhay? Siya ba ang Panginoon sa iyong buhay? Hello, mga kapatid. Siya pa ba ang hari? Siya pa ba ang Panginoon ng iyong buhay? At sabi nito mga sa John chapter 14 verse 6 to 11. Praise God. John 14 chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If you had known me, you should have known my Father also. And henceforth you know him, and have seen him. Philip said unto him, Lord, show us thy Father, and sufficient us. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and ye hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwells in me. He doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Sabi nito, mga kapatid, siya ang daan at siya ang katotohanan. At wala siya ang buhay at wala makakapanagsama kung hindi dadaan sa Kanya. At sinabi niya rin doon, mga kapatid, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. At ang sabi ni Philip, mga kapatid, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama upang kami ay masatisfy. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, Philip, matagal na tayo magkasama. Diba? Para bang sinasabi niya sa atin, mga kapatid, matagal nyo nang kasama ang Panginoon. Hindi nyo pa rin siya kilala. Nagdadalawang isip pa rin kayo. Nawawalan pa rin kayo ng gana. Hindi nyo pa rin may bigay sa Kanya ang lahat ng inyong tiwala. Parang sinasabi sa atin yun, mga kapatid. May sinabi pa rin ng Bible, ang bunganga ninyo malapit sa akin, pero ang puso ninyo napakalayo. John chapter 8 verse 24. Sabi nito, mga kapatid. John chapter 8 verse 24. I said therefore unto you, that you shall die in your sin. If you believe not that I am He, you shall die in your sin. Kung hindi kayo mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kung hindi natin ibibigay sa Kanyang lahat ng ating tiwala, at hindi tayo magtitiwala o kaya hindi tayo naniniwala na siya nga ay Diyos, tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. At sabi nito, mga kapatid, in 1 Timothy chapter 3 verse 16, For without controversy of godliness, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaya, bakit pa tayo magdadalawang isip, mga kapatid, o kaya mawawalan ng tiwala? Ang Diyos mismo, mga kapatid, nagpapaliwanag sa atin na siya nga ay Diyos. O ang Panginoong Jesucristo nga nagpapaliwanag na siya nga ay Diyos. Kaya hindi natin kailangan, mga magdalawang isip na magtiwala sa Kanya, bagkos
ibigay natin ang buong tiwala. Colossians chapter 2 verse 8. Sabi nito mga kapatid, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. Mag-ingat tayo mga kapatid sa mundong ginagalawan natin na ito na napakaraming tradisyon na hindi naman naaayon sa kalooban ng Kristo. Dapat mga kapatid, ang lagi natin paniwalaan ay ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung mga sabi-sabi, hindi yung mga kuro-kuro, haka-haka, mga kapatid. Hanggat hindi kalooban ng Diyos, huwag natin gagawin. Pero kung ito ay kalooban ng Panginoon, mga kapatid, we need to do it. Because, mga kapatid, in Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of God bodily, sapagkat nasa Kanya lahat ang kapuspusan ng pagka-Diyos. And ye are complete in Him, which the head of all principality and power. At sabi niyo mga kapatid, wala nang kakulangan pa, sapagkat nasa ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng kapunuan mga kapatid, ang lahat ng head of the principalities of power. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng kataas-taasang kapangyarihan ay nasa Kanya. Huwag tayo magdalawang isip mga kapatid. For the last verse nating babasahin mga kapatid, in 1 John chapter 5 verse 20. First John chapter 5 verse 20 mga kapatid, sabi rito, and we know that the Son of God is come. At alam natin na ang anak ng Diyos ay pumarito. And had given us an understanding at binigyan niya tayo ng kaunawaan that we know Him that is true. At malalaman natin na siya nga ay totoo. And we are in Him that is true. At tayo ay nasa Kanya na totoo. Even His Son, Jesus Christ, at ang Kanyang anak na si Jesucristo. This is the true God in eternal life. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit pa tayo magdadalawang isip mga kapatid? Siya na ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Habang tayo lahat ay tumatayo sa oras na ito mga kapatid, Jesus Christ the true God. Jesus Christ is God. And the question is, who is Jesus to you? Sino ba si Jesucristo sa iyo? Kinikilala mo ba siyang Diyos mga kapatid? Handa mo bang isuko sa Kanya ang iyong buhay? Handa ka bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Handa mo bang ialay ang iyong buhay sa Kanya? Handa mo bang ibigay sa Kanya ang lahat ng iyong tiwala?